Guys, welcome. So, no contact situation tayo ngayon. So, magtatanong tayo ngayon, para to sa mga tao na pakiramdam mo na merong tinago sa'yo, itong taong ito. Okay, yung para bang hindi siya nagpakatotoo sa'yo. So, ngayon, titingnan natin kung ano ba yung mga tinatago niyang emosyon habang wala kayong usap sa panahon ngayon. Okay? So, kumbaga taguan ng nararamdaman. So, tingnan natin kung ano ba talaga. Ano ba talaga yung mga tinatago niyang emosyon sa'yo. Ayan. So, be open-minded ha. Hindi halos lahat makaka-resonate. Thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, sa mga bumabalik. Ayan. Maraming salamat. So, start na tayo. Ano ba yung kanyang mga tinatagong emosyon habang nasa no contact situation kayo or habang wala kayong usap ng taong ito. Ayan, start na tayo. Strength of Pride. King of Wands reverse. So, dito, meron ako nakikitang Leo, meron ding Aries, Sagittarius, meron din ako nakikita dito na Virgo, Capricorn, Taurus, merong Scorpio, Cancer, and Pisces. Malakas yung earth sign, Virgo, Capricorn, Taurus, Meron ding Gemini, Libra, and Aquarius. So, halos lahat nandito naman. Okay? So, start na tayo. So, dito, lumabas si Strength. Excuse me. And King of Wands reverse. Alam mo, itong tao mo, itong person mo dito, pinipigilan niya yung emosyon niya, okay? Yung bang tipong sinusubukan niyang maging matatag, controlled, kahit meron siyang nararamdaman pa sa'yo, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, King of Wands and Emperor, So, ibig sabihin, yung bang tipo na may pride kasi to. Hindi niya mailabas ba? Kumbaga, posible gusto niyang kumilos dito. Pero dahil may pride, dahil lumabas ang Emperor dito, gusto niya siya yung control. So, meron siyang mga pagpipigil May pumipigil sa kanya. Bakit? Mas nagiging siyang control sa kanyang emosyon. Gusto kasi ng tao na to na siya yung control sa sitwasyon ninyo. Okay? So, ayaw niyang magpakita ng kahinaan or pwedeng ayaw din ng tao na to magpakita ng sobrang emosyon. Pwedeng tingin niya sa emosyon ng tao or something na emosyon siya, tingin niya yun kahinaan niya. Okay? Kumbaga, nakikita niya yun na pagiging mahina. Kaya, itong tao na to, hindi siya nagpapakita ng labis na emosyon. Okay? Para bang gusto niyang magpakita na siya matatag, ganyan. So, nakikitaan ko lang din dito, meron kang person dito na very practical siya. So, ibig sabihin yung paraan ng tao na to, practical, hindi niya pinaiiral yung emosyon, more on logic siya sa sitwasyon. So, pwedeng maaari, yung bang tipong iniisip ng tao na to, na gusto niya kasi dito yung secure, may seguridad, at yun yung kanyang inuuna pa rin dito, okay? Or pwede rin sabihin, mas priority ng tao na to yung stability bago yung emosyon, okay? So, maraming hindi malinaw na emosyon dito sa damo na kumbaga, meron tong pagkalito, merong pagdududa, or pwede rin meron siyang mga bagay na hindi niya direktang inaamin. Malakas yung Scorpio, Year of the Horse, yung iba sa inyo. So, meron din akong nakikitang Aries, Leo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rin dito si Virgo. So, meron ditong nagre-reflect ng malalim. Okay? So, ibig sabihin, mas pinipili na lang ng tao na to na mag-isip ba? Okay? Mag-isip na lang siya or pwede rin inisip ng tao na to na mag-isa kaysa magbukas ng damdamin. Okay? Ganon. Para bang masyado siyang firm. Okay? Sa kanyang emosyon, sa kanyang nararamdaman, sa kanyang paniniwala. So, meron tong mga bagay or pwede rin sabihin na meron siyang
alam mo yun, may bahagi kasi sa kanya na gusto niyang tanggapin yung mga nangyayari sa inyo or puwedeng, may mga bagay na gusto na lang ng tao na 'to na humanap ng closure o puwedeng mas mas mataas na pang-unawa sa mga nangyayari sa inyo dito, ganyan. Kaya lang, malakas kasi yung nostalgia, okay. So, ibig sabihin ayan, pasensya na utal ako. So, ibig sabihin ano, meron kasing mga ala-ala na puwedeng nasayang sa inyong dalawa, kaya bumabalik yung nostalgia. Malakas yung ex, puwedeng may mga panahon na naging maganda rin kasi yung excuse me, yung connection niyo. Ayan, pasensya ano, nadigay ako ayan, sorry. So, nakikitaan ko lang dito 'no, malakas yung nostalgia, naalala niya yung mga masasayang nangyari sa inyong dalawa dito, yung happy ninyo, happy moment ninyo, ganyan. So, nakikitaan ko dito na meron din kasi kayong magandang pinagsamahan ng tao na 'to at hindi naman maiwasan na meron 'tong maramdaman na panghihinayang, okay. Kumbaga nakatuon siya sa yung magkasundo kayo or yung masasayang moment na meron kayo, gano'n. Yung tawanan, yung, closeness ninyo, mga gano'n. Pero itong tao na 'to 'no, mas nakatingin 'to sa hinaharap, eh. Posible na iniisip niya kung ano ba yung maaaring mangyari sa pagitan ninyong dalawa. Para bang nakatingin pa rin siya sa future ninyo, eh. So, meron akong nakikitang Aries energy. Yung iba sa inyo, puwedeng meron ditong mahilig magsuot ng mga gemstone like amethyst, clear quartz, or puwede ring sabihin mga black obsidian, okay. So, meron akong nakikitang gano'n. Puwedeng yung iba sa inyo yung bang tipo nagsusuot ka nito for your healing or para madali kang maka-recover or puwede ring clarity or protection, okay. Yung iba sa inyo, ito lang nakikita ko. So, nakikitaan ko rin dito, no, very kontrolado 'to sa direksyon at sitwasyon niya ngayon, ano. So, meron siyang pagka-stuck dito sa The Chariot reverse, ano. Meron akong nakitang Leo and Cancer energy. So, ibig sabihin, ano, hindi siya, ano, para bang hindi niya alam kung ano ba yung mga susunod niyang hakbang. Puwede yung iba sa inyo nasa ibang bansa ka, like, nakikita ko dito part ng Middle East or part ng yung talagang maraming buhangin, ganyan. So, nakikita ko dito like Egypt, Abu Dhabi, or Middle East. Yung iba sa inyo, hindi naman halos lahat, no, pero meron akong nakikita dito, iba sa inyo, okay, nasa part ng Middle East, or pwede rin meron kang kadiling na nasa part na Middle East, ganyan. So, dito, no, naghihintay lang 'to or puwede ring meron 'tong mga tinitingnan na sitwasyon mula sa, ibang perspective, okay, sa The Hanged. So, hindi siya handang kumilos agad. Ito lang nakikita ko, para bang nakabitin siya ngayon, naka-stuck siya ngayon. So, kaya lang dito nakikitaan ko dito walang pagbabago kasi na-stuck siya, eh. Andun pa rin yung emotion, naka-stuck. So, yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito, puwedeng nagtitis ka pa rin or naghihintay ka pa rin sa panahon ngayon. Kumbaga, tinitimbang mo kung may halaga pa ba na paglaanan 'to ng oras or ng enerhiya, itong connection na meron kayo. Parang nandun ka rin, eh, dun ka din sa moment na, nagninilay-nilay ka or puwede ring tinitimbang-timbang mo din yung sitwasyon kung ano kaya, mag-hintay pa rin ba ako sa taong ito or mag-moving forward na ako, okay. Meron pa bang kahihinatnan 'tong paghihintay ko sa kanya? So, yung iba sa inyo 'no, meron akong nakikita Earth sign, Virgo, Taurus, and Capricorn. So, nakikitaan ko dito kaya ka gano'n 'no, kaya medyo nagdadalawang isip ka kung maghihintay ka ba or moving forward. Kasi pagod ka sa pakikipaglaban or puwedeng napapagod ka na sa kung anong posisyon mo sa ngayon, okay. Kung naghihintay ka or gusto mo ng umusad, napapagod ka na sa ganiyang puwedeng excuse me, napapagod ka sa ganiyang routine, okay. Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito, mas gusto mo na lang na bitawan yung tension sa pagitan yung dalawa, okay. So, lumalabas si Four of Swords, the Queen of Wands, at the Fool.
Hindi 'to ganap na payapa ha. So, ibig sabihin, itong Four of Swords reverse, pwedeng siya yung tipo ng tao na maraming iniisip, nagbabalik tanaw yung mga emosyon, hindi siya mapayapa sa kanyang sitwasyon, mga gano'n. So, ibig sabihin, kahit sinusubukan niyang magpahinga mula rito sa inyong dalawa, no, hindi siya payapa kasi napasok ka sa isip ng tao na 'to. Ayan. Gemini, Libra, and Aquarius. Pero ganun pa man, nakikitaan ko lang dito yung dito sa Queen of Wands, ano, yung iba sa inyo ha, meron ako nakikitang fire sign, Year of the Snake, yung iba sa inyo pwedeng Aries, Leo, and Sagittarius, Year of the Snake. So, meron lang ako nakikitang malakas yung attraction ng taong ito sa'yo, okay? So, nakikita ka niya bilang confident or kaakit-akit, ganon, okay? Or pwede rin, meron kang sariling lakas at yun yung tingin niya sa'yo, matatag ka, okay? So, lumalabas din dito, no? Sa totoo lang ha. Itong nakikita ko sa end card dito, ano, kumbaga, nagpapahiwatig kayo, ayan, pasensya na utal ako, nagpapahiwatig ito na takotang sumugal, okay? Para ba siyang takot na humakbang? Ayaw niyang magkamali eh. Andun kasi yung pag-iingat eh. Kasi itong tao na to, kapag siya kumilos at mali yung timing, pwedeng mawala ang lahat. Pwedeng mawala ka ng tuluyan. So, dito pumapasok yung pag-iingat mula sa taong ito, okay? So, ayaw niyang magkamali ulit. Ito na yung nakikita ko. At yun yung problema dito. Natatakot siyang harapin. Baka mamaya, i-reject mo siya or ipahiya mo siya. Mga ganun, no? Dun siya takot sa kung anong sasabihin mo. So, dito, no? Para ba tong, ano, kasi lumabas si Damon dito eh. Then, Six of Cups. Meron din ako nakikitang hermit dito. Six of Cups. Then the Fool. Pinapakita kasi nito yung emosyon eh. So, ibig sabihin, meron siyang, yung emosyon kasi ng tao nito, nasa processing ng pagiging tahimik muna. Meron siyang, alam mo yun pa, yung mga alaala, may mga alaala din, may pagkalito. Ganun kasi yung energy niya dito. Kumbaga, bumabalik tanaw kasi yung mga nangyari sa nakaraan. Pero kasabay nito, no, meron din siyang pag-iingat eh. Alam mo yon kasi dito sa The Fool, takot siyang sumugal. So, ibig sabihin, takot siyang gumawa ng hakbang na maaaring magdulot ng panibagong komplikasyon. Okay? So, sa madaling salita, ano, mukhang hindi siya emotional na detach. Mas nakikita ito, mas nakikita ko na siya yung klase ng taong nag-iisip muna, nagbabalik tanaw, or pwede rin mas pinipili na lang niyang kontrolin yung kanyang damdamin kaysa direkta niyang ipakita or ipahiwatig yung nararamdaman niya. Okay? Mas ano, sabihin natin nag-iingat na lang siya. Ganon, mas maingat siya ngayon. Ayaw niyang gumawa ng hakbang. Ayaw niyang mas madagdagan pa yung sama ng loob mo or something na ganon. Yun lang yung nakikita ko dito. Ayun, ayan. So, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.